Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo, kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapuputan, ipinagtatabuyan at inalamura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propita. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ika-23 na linggo sa kanilang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon, atin pong ginugunita si San Juan Crisostomo na tinuturing malagintong magtuturo. At dahil sa kanyang pagdipinsa sa mga dukha at mga maliliit, siya ay tinuturing din na isa sa mga taong simbahan na laging laging nagtataguyod para sa kapakanan ng mga may hirap. At kuminsan ang mga mahirap ay walang gaanong magandang imahin sa sambayanan noong kapanahunan ng ating Panginoon, noong kapanahunan ni San Juan Crisostomo, maski sa ating panahon ngayon. Kaya ang ating mga pagtuturo ngayon sa ating mga pagbasa ay kakaiba ang dating dahil ito ay para sa mga dukha, sa mga may hirap, sa mga nasa laylayan ng lipunan. Sa ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa Colosas, Kapitulo 3, verso 1 hanggang 11, sinasabi ni San Pablo sa mga nanalig na mga Kristiyano sa Colosas na hindi na sila susunod sa mga kalakaran, sa mga ginagawa, at sa mga paraan at buhay ng mga taga-Colosas na hindi na nanalig sapagkat sila'y nag-iiba na. At mayroon na silang bagong sarili. Namatay na ang dating sarili nila na nasapitan ng makalaman na bagay. Sila'y mamumuhay na para sa langit at para kay Kristo. Dahil ang magiging para kay Kristo at makadiyos ay isang taong mapagmahal. Kaya sa ating Salmo 144, versikulo 9,
Pinaalalahanan tayo ng salmista na ang Diyos ay mapagmahal at tanay pinaunlakan. Gaya rin ni sinabi ni San Pablo na wala nang magkakaiba ang lahat ng tao dahil wala nang Grigo, Hudyo, o kung sino mang dayuhan. Kasi si Kristo, para kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasa lahat. At dahil ang ating Panginoon ay para sa lahat ng tao, walang dapat na paghihiwalay o pagbahagi ng mayaman at mga mahirap. Na kung minsan ito yung nakikita natin sa ating kalagayan sa sambayanan. Ang kaibahan ng mga mahirap na nahiwalay sa katayuan ng mga mayaman. Kaya po sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 20 hanggang 26, ay bahagi ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesus na tinatawag na Sermon sa Kapatagan, kaiba sa Sermon sa Burol sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, verso 1 at sumusunod. Ito ay sa patag na lugar, sa isang pagtuturo na bakit sa kapatagan, sapagkat lahat ay pantay-pantay. Wala nang pagkakaiba. Wala nang makita natin na siya ay mas mataas sa iba. Kaya, kung makita po natin itong bersyon ni San Lucas tungkol sa pagtuturo kung sino yung mapalad, o sa salitang Grigo, makaroi, ay mayroon pong tatlo na introduction. Una, ang tungkol sa question tungkol sa pagpagaling ni Jesus sa Sabat. At pangalawa, yung kanyang pagpapagaling sa taong may tuyo na kamay. Versikulo 6 hanggang 11 sa Kapitulo 6 Ebanghelyo ni San Lucas. At ang kanyang paghirang ng 12 ng mga apostol. Versikulo 12 hanggang 16 sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6. At sa ngayon, sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, verso 20 hanggang 26, tinuturo ng ating Mesiyas na si Pong Jesus Nazareno na mayroong 4 na mapalad, pero mayroon namang 4 na pagsumpa o pagiging aba. Mapalad ang mga dukha, ang mga nagugutom, ang mga tumatangis, at ang mga kinapupuutan o inuusig dahil sa pangalan ng ating Panginoon, sapagkat mapasa kanila ang paghahari ng Diyos. Ngunit sa aba naman o sinumpa naman ng mga mayaman na walang ibang pagtingin sa buhay, ay yun lang pagtamasa ng kanilang kaginhawaan, yun lang kawalan nila ng pagtingin sa mga nagugutom, yung lagi na silang nagkaroon ng pagdiriwang at nagsitawalang, hindi na nagdadalamhati sapagkat wala silang pakialam sa kanilang kapwa. Kung makikita rin natin sa ating sambayanan ngayon, itong tinuturo sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, verso 20 a 26 ng ating Panginoong Jesucristo, ay ganun din ang mga pangyayari sa ating lipunan ngayon. Ang ating lipunan ngayon, mayroong malaking hidwaan ng estado o kalagayan ng mga mayaman sa kalagayan ng mga mahirap o mga dukha. Napakarami ang mga dukha, kukunti lang ang mga mayaman. At itong mga mayaman na may-ari ng mga serbisyo, mga pangangalakal, at iba pang bagay, lupa at iba pang mga kayamanan, sila ang may kontrol. Kung sila ay nagninegosyo, ang kanilang ibinibayad na buwis ay napakalaki. Pero itong napakalaki na buwis ay pinapataw nila
sa mga serbisyo at sa mga binibili ng mga mahirap. Kaya hindi sila nagbabayad ng buwis ng tunay. Kuminsan, sobra ang kanilang panakot sa mga mahirap sapagkat lahat sa kanila ay nasa luklukan naman ng mga makapangyarihan at matatanyag na tao. Ang mga mahirap ay nasa paghihirap na kailangan pang pupunta sa ibang bansa. Kailangan pang maghihirap ng napakaraming pagkakataon upang sila'y magkaroon ng kaginhawahan ng konti sa buhay. Ngunit walang pakialam ang mga mayayaman sa mga mahirap. Dito sa napakalungkot na kalagayan sa ating mundo ngayon, ay nagkaroon tayo ng tinatawag na kawalan ng katarungan. Ang atin pong Ebanghelyo ngayon ay nagtuturo na dapat tayo ay magkaroon ng panibagong level ng ating buhay pananalig. Noon, si Moises ay nagtuturo sa pamagitan ng pagsunod ng mga kautusan. Ito'y tinatawag na Torah. Ang akala ng mga iskriba at mga parisiyo, kung sinusunod nila ang 10 utos o pagtuturo sa Torah o tungkol sa kautusan, ligtas na sila. Pero nagtuturo yung mga propita at nagsabi, dapat sa panibagong level. At ang panibagong level, ang pangalawa na level na mas mataas, ay ang pagkaroon ng habag at awa para sa mga tao. Ito ay hindi ganong sinunod. Marami sa mga propita ay pinapatay sapagkat ang mga mayaman at nasa kapangyarihan ay ayaw ibahagi ang kanilang kayamanan at ang kanilang karangyaan sa mga mahirap. Dumating ang ating Panginoon at ito pa ay tinatawag na third level, pangatlong mataas na antas. At sinasabi ng ating Panginoon, baguhin na ang lahat. Yung tinuturo na sa itaas ay sa ibaba na. At ang nasa ibaba ay siyang ilagay sa itaas. Sinasabi rin ito ni Santa Maria sa kanyang awitin ng papuri. Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, verses 50 hanggang 54, na ang nasa abang kalagayan ay itaas, ngunit ibagsak ang mga namumuno. Kaya itong pagbabago ay tinuturo rin ng ating Panginoong Hesus na sinasabi niya sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 21, verso 1 hanggang 4, na yung isang balo o byuda nagbigay lang ng 2 kusing ay mas malaki pa ang ibinibigay kaysa mga yaman na naguhulog na maginto at mga maraming pera. Na nagpapahayag ang ating Panginoon, baguhin na natin ang ating paningin sa buhay sapagkat lahat naman tayo ay mga anak ng Diyos. Lahat naman tayo ay magkakapatid. Bakit ang iba ay magpayaman lang ng magpayaman at hindi na nakikialam sa mga kalagayan ng ating kapwa na naghihirap at kailangan pang maghihirap sa kanilang buhay na pwede namang magkaroon ng tunay na pagbabahaginan. Kaya sa Gawa ng mga Apostol, Acts of the Apostles, versikulo 2, versikulo 44, 45 sa Kapitulo 2, ay sinasabi ang tunay na pagbahaginan ng unang Kristiyano, na ito'y naulit din sa Kapitulo 4, versikulo 34 hanggang 35 sa Gawa ng mga Apostol, na ang unang mga Kristiyano ay nagbabahaginan. Bakit kaya hindi natin magawa ngayon ang tunay na pagbahaginan kung kaya naman natin ito at kung ito naman ay tunay na Kristiyanong mithiin? Bakit kaya napakaganid na ang ating sambayanan at kuminsan tinitingala pa natin ang nakapaglustay ng kayamanan at sila pa ang ating pinahawak ng buhay ng tao? Siguro panahon na ating tingnan ang lahat sa pamaraan ng Diyos, sa pamaraan ng ating pong Jesus Nazareno, na sinasabi niya, mapalad
ang mga dukha, sapagkat ang Diyos ang siyang maghahari sa kanilang buhay. Itanong po natin sa ating sarili, tayo ba ay may diwa kagaya ni Kristo na tumingin sa ating kapwa na may habag at ating tinitingnan ang pag-ibig ng Diyos na siyang magdala ng katarungan at buhay na kung saan wala pong pinipili, walang pagkakaiba ang lahat. Ayon pa, sapagkat lahat ay kay Kristo ay suma sa lahat. Ito ay hindi bago na pagtuturo. Noon pa ito'y tinuturo ng ating Panginoon. Pero magpahanggang ngayon, ilang libo na kataon ang dumating, hindi pa rin nangyari ang ating pagtatayo ng sambayanang makatarungan, ng pagkapantay-pantay at ng tunay na baginan. Dahil hindi natin naisabuhay ang Kristiyanong pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos ay dapat mahipahayag sa pag-ibig ng kapwa. Ito ang magbigay sa atin ng buhay na tayo'y mapalad, sapagkat walang pagkakaiba ang lahat sa harap ng Diyos. Lahat tayo ay magkakapatid sa pangalan ni Kristo. Lahat tayo'y hindi maghihirap sa pangalan ni Kristo. Kaya isabuhay natin ang banal na pag-ibig ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.